Wikamo'y aming tutupdin. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gano'n na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Wikamo'y aming diringgin. Wikamo'y aming susundin. Wikamo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal ng nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda. At painit ng painit ang kwento natin habang tayo naman ay papalapit ng papalapit din sa atin pong pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Tayo pa lang ay inihahanda at nawa sa mga panahong ito ay talagang nakakapasok tayo sa atin pong pinagdiriwang o pinaghahandaan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin muli ang pagpapaliwanag ni Kristo tungkol sa kanya pong ugnayan sa ating Panginoon. Ito ang katotohanan
na dapat din nating pinaniniwalaan, katotohanan na dapat nating tinatanggap. Kaya mahalaga po sa atin na ugaliin yung pagbabasa ng Biblia. Kung hindi man tayo makapagbasa ng Biblia, at least nakakapakinig tayo. Sa ating pananampalataya sa simbahang Katolika ay hindi po lihim ang magbasa ng Biblia. Hindi bawal magbasa ng Biblia. Hindi katulad sa iba na ang mga ministro lang o ang mga may katungkulan lang ang dapat nagbabasa at sila yun nagpapaliwanag. Sa atin, malaya tayo, nandiyan dyan ang salita ng Diyos, basahin mo, ugaliin mo para mas makilala mo kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. At masasabi mo rin na hindi nagpaparusa ang Diyos. Napapahamak tayo dahil sa pagtanggi natin sa Diyos. Napapahamak tayo dahil ayaw nating kilalanin kung sino si Jesus sa buhay natin. Kung dito pa lang, sa bahaging ito ng Ebanghelyo ni San Juan, magiging malinaw sa atin talaga na isa lang ang anak ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit napakadali para sa isang bininyagan, sa isang Katoliko na makumbinsi na mayroon pang ibang anak ang Diyos. Kapag may napapakilala, sabi nga dito, mismong si Jesus na nagpahayag na kapag may mga taong nagsabing sila ang anak ng Diyos, naniniwala kayo. Pero itong mismong sinasabi ni Kristo, ginagawa ni Kristo, mga nagpapatotoo, ayaw natin tanggapin. Ano bang nangyayari? Bakit mas gusto natin paniwalaan ang kasinungalingan at ang mga taong nagsasabi ng kasinungalingan kaysa sa katotohanang ipinapahayag mismo ni Kristo? Tandaan po natin, sinabi ni Kristo na ang kanyang mga sinasabi ay para sa ating kaligtasan. So, tayo ang pumipili, kasi ipinapahayag ito, pero hindi sinasabing pinupuwersa tayo na tanggapin ito. Kailangan natin ng maging malaya sa pagpili kay Kristo. At bago tayo pumili, nakalatag lahat, na po pwede natin munang pagnilayan, pwede natin, kung hindi talaga tayo kumbinsido, basahin mo ulit at may papaliwanag niya ito sa atin. So, ganun pa man, kailangan natin ng biyaya ng Espiritu Santo para mas mabuksan ang ating mga isipan sa ipinapahayag sa atin ni Kristo. Muli, ang sinasabi ni Kristo, hindi niya lang sinasabi para sa kanyang sarili lang, para siya palakpakan, para siya purihin, para siya parangalan. Sinasabi niya ito para tayo maligtas. Amen?